I agree po, no, sir. Actually, may news nga na bumababa na talaga yung literacy na ngayong generation. And, ay, sir, nagsalita po kayo, nakamute po kayo. Hello? Ay, Ayun ayan po, po. sige, continue lang po. Opo, ayan no. So, yung, kumbaga, parang ngayon nga ako napaisip dun sa sinabi ni Sir na paano nga pala tayo after 10 years kung ang maglilid sa atin ay mga Gen Z, lalo't sila ang babad sa paggamit ng AI. At talagang kapag AI, di ba, minsan talagang mabablock out ka or hindi ka na makakapag-isip kasi masyado kang dependent. Sige po, Sir Ralph or Vic, kayo po, naka-raise po kayo ng hand. Yeah, thank you, Mom Des. Yeah, I've been listening to the insights of my classmates and with you. Perhaps I have two points I have to raise here because of course my perspective especially me, I'm advocate of, I encourage my students to make use of AI, but of course with moderation. That's why I agree with Sir Raj. The policy should not be directed to the AI itself, but rather to the one who's using the AI itself. Okay, because maabuso talaga siya. So for me, because we all know naman na data science, data mining, data analytics, these are actually trends in research as well. That's why I have my position here is somehow divided because of course we make use of these AI, these data science, data analytics, especially the large sets of data, especially that's actually a trend right now, especially in our university also. We are, leading towards making use of this data analytics to have an evidence-based policy in our university. However, comes in now the role of qualitative in this particular thing, the data analytics, the data science, because these are actually the representation or the results of these are actually statistical lang, di ba, yung mga models. Now, the biases comes in now because who actually inputted the data, who actually, who are being represented by that. And, biases now comes in because we somehow overlook the lived experiences, the minorities. That's why importante talaga pa rin si qualitative research. Okay. Probably my question, Ma'am Des, is that because of course we can't also deny the fact that data science, is data analytics are also important in or are also helpful. In fact, it's not a replacement, rather an augmentation in research. So perhaps my question is that how can we researchers or scholars effectively combine these two things, the data analytics and then the qualitative approaches in somehow producing holistic insights. Yeah, you're muted po, Ma'am. Yes. Okay. Ayan, yan, yan. Okay na po? Ayan, okay. So, yun nga, no, ang ganda ng question ni Sir Ralph. So, for me, pero wait lang, Sir Kyle, question din ba ito? Yung naka-raise ka naman. Okay lang po, unahin ko si Sir Ralph. Ayun. So, for me po, no, actually, magandang combination talaga ang pagiging qualitative researcher at ang data since skill pwede natin kasi siyang i-leverage di ba? Katulad po lang nasabi ko kanina, pwede natin i-leverage si AI sa pag-produce ng different teams, ng skeleton, and even pag-provide ng mga good sets of questions. And as being a researcher, tayo naman yung kumaga makakapag-provide ng mga cultural nuances, ng mga lived experiences, ng mga cultural sense making, no? So tayo yung magpapalabas nun. And so paano nga ba how can us, no, scholars, effectively na makakombine yung data analytics and qualitative research? So, kumbaga parang dapat hindi dapat sila i-combine. Kumbaga parang may parehas silang may parehas silang power, no? May parehas silang kayang gawin, no, differently. And una, dapat linawin natin kung ano yung role talaga ng data analytics at kung ano yung role ng isang magandang qualitative research or ng researcher. So, kumbaga, ang data analytics ay
siya yung nakakapag-provide ng ating scale, ng ating ng trends, siya yung nakakapag-detect ng mga patterns, 'di ba? Tapos kapag naman ang qualitative research naman, siya naman yung nagpo-produce ng meaning, ng context at saka ng relational dynamics pati ng interpretation. So, kumbaga, data analytics tells us um, kung saan at kung ano lang yung dapat nating tignan. While yung qualitative research naman, siya yung nag-explain kung papaano at kung bakit natin ito ginagawa or kung ano yung ibig sabihin nung study. So, ganun po. Yun po ang aking quick answer lang dun sa concern ni Sir. Kung maganda talaga siyang combination, di ba? Gagamitin mo lang talaga si AI as a leverage, as a tool, but not in producing the interpretation. Sir Kyle, I hope na answer ko po, no, Sir Ralph, yung inyo pong concern. Thank you so much, Ma'am Desiree. In relation din sa question ni Sir Ralph, no, if I could also provide my own experience, we can actually use AI to audit our own works. Not only to audit on our own works, but also to look for, di ba, yung data mining na mention kanina ni Sir Ralph, napakahirap i-call or to look for those data online. However, it becomes easier with the help of AI. It's just that there are also hallucinations that we need to be careful of. However, going back to my first suggestion in which we could use AI as auditing, we could actually send our outputs. We could send our own research draft and then send it to AI, feed it to AI, and then ask them what can we do better, how can we deepen our analysis, what are the pros and cons maybe, so that our research will become more better yung quality ng research natin. However, this also leads me to my question. My question kasi, all of my life, I have been using free versions of AI. Now, is there going to be a difference when we actually subscribe to AI? Meron bang difference or depth in their answers? Mas maganda ba as compared to the free versions? What is your take on that, Ma'am Desiree? Actually, sir, hindi ko po alam. Kasi hindi pa ako nagtatry or hindi pa ako nagsasubscribe sa AI, no? Pero sir, parang may natanong na ako na one of our classmate, no, na may mga estudyante daw po siya na nakasubscribe sa AI. So, of course, Gen Z to, no, nakasubscribe. Pero alam ko po, ang limitations lang nila was the responses. Pero yung maipoprovide niya na answers ay same, no? Mas nice daw sabi, ayan, si Sir Jax na ang nag-answer, mas nice daw pag premium ang account. Though, may nakuha rin ako na response nga na, ang responses kasi kapag naka-premium ka or may subscription ka, ay mas unlimited siya, no? Or mas marami. Kesa kapag naka-free ka lang, limited lang yung responses niya. Ayun. Our university. Yeah. Ganun talaga. Actually, yung pro ni ChatGPT nasa 10,000 a month or 11,000 a month. Para ka na nagulog na ng sasakyan o kaya bahay. Just for you to be able to get a quality answer coming from him. May kasi siya, may instant, meron siyang thinking for complex questions. So, I really haven't personally, hindi ko alam kung ano yung complex questions na sinasabi niya. So, ang pinaka-importante dun is the art of prompting. Yun nga lang, if you know how to ask the proper questions, so you can actually benefit from AI. Pero, even with such, may ilalabas pa rin yung resulta. Ang alarming ngayon, I teach communications sa workplace communication sa UPLB. Now, a lot of my students na mag-graduate po ng ComSci, natanong ko po sila, lahat po sila, actually may estudyante akong BS Bio, Applied Mathematics, Applied Physics, Neuro, something like that. Medyo ko. Tapos, they're all taking up workplace in preparation for their work after college. Tapos yung iba, major po nila because they're involved sa communication. Ang fearful sa lahat ng mga courses na ito ay yung ComSci, NIT.
Because a year or two from now, hindi tayo nagtitingin muna pa na hindi natin tinitingnan 5 years from now, 10 years from now. Hindi. A year or two from now, if they don't upskill, mawawalan sila ng trabaho. Because practically, they said, and I agree, everything can already be done by AI in terms of the academe. Kasi dati pag sa mga programmers, di ba, kinakailangan nilang ng mag-code. Coding can already be done by AI eh. So ang mangyayari, nakita nila yung trabaho nila, yung mga IT comsci, ang nakita nila trabaho is magpo-prompt na lang. And prompting is not actually it's not actually skill. Kayang gawin nino. Pero as long as you're able to develop such, di ba? At prompting, wala trabaho. Dahil lalo teacher na kasama ko, may pangamangkin ka rin ko yung Ibon, ewa. Sabi ko din sa anak ng katiwala sa firm. Sabi mong kunin, kasi kang scholar ng foundation, sabi niya, sir, sabi niya, ay nako, wag ka nang kumuha. Kaya niya, ano pwede kong kunin? Ay, hindi pa nung sisisi. Masisila ng tubig. Kaya mag-isip si Eric. I just making fun of making the situation like, parang magti-take over siya. Unless we put discipline, yun nga, unless we control. Hindi masama ang paggamit ng cellphone, but we have to regulate the use of cellphone. Hindi masama ang paggamit ng computer, pero kailangan i-regulate natin yung computer. Hindi rin masama ang paggamit ng Dota, pero kailangan natin i-regulate. Kaya nga tawag nila, we don't have to go into two extremes. On one end, we have those na talagang into technology. On the other end are those na nasa digital divide. In between all this is what we call virtue. Virtue always stands in the middle. And discipline is a virtue. Resilience is a virtue. Mga tipong gano'n. Sige po. And kung ma-add ko nga lang din, sir, na tama po yun, no? Actually, meron ng, kung magpo-prompt ka lang ng maganda sa AI, in 2 minutes makakagawa ka na ng isang website kasi kaya niya nang makapag-produce ng code. Kung ilalapat mo na lang yun doon sa platform, doon sa application, tapos may website ka na. Kaya nga nag-worry ang mga virtual assistants ngayon, ang mga gumagawa ng funnels, kasi natatakot na sila dahil possible na talaga silang mapalitan ng AI. Dahil if kaya na ng mga boss nila, ng mga nag-hire sa kanila na mag-prompt ng maganda sa AI, wala na. Talagang matatabunan na yung capability ng tao. Kaya dapat talaga more on nasa tao pa rin talaga ang magandang kumbaga kung paano natin magagawa yung hindi kayang gawin pa ng AI. And actually, if I may add din also, sir, bukod po dun sa yung marami nang kayang gawin yung AI sa ngayon. Bukod sa marami nang kayang gawin yung AI ngayon, nawawala na ng kumbaga parang na-demoralize na yung mga tao ngayon, no, dahil nga sa marami pang kumbaga parang sa marami pa tayong inaay na kayang gawin ng AI. Pero address ko rin po muna ulit, balikan ko po yung question ni Ma'am Bebet kanina na hindi po natin nasagot. Yung tungkol po, yung kung paano daw po madedetect yung algorithmic bias, no? Parang same din sa question kanina ni Sir Jax po yata, kung paano ma-mitigate naman. Ito naman yung question ni Ma'am Bebet na
yung sa combination ng data audits ng feel ko ma-detect natin yung algorithmic bias in many tools hindi lang iisa. Parang kailangan natin ng maraming tools no para ma-detect to. Nandiyan ang qualitative tools katulad ng nga lang nung pinag-aaralan natin na discourse analysis, 'di ba? Ayan, pwede rin dyan yung mga participatory evaluation, community feedbacks, co-interpretation ng mga workshops. Ayan, so pwede tayong gumamit rin ng metrics. So kumbaga parang walang iisang tool para ma-detect yung algorithmic bias. Kumbaga parang ang mangyayari ay combination siya of data audits, ng mga testing, ng mga explainability tools, no? Para ma-identify natin. At ang most important na tool is yung maging yung ethical judgment, no? Sa tao pa rin talaga siya ang makakasagot, no? Or makakapag-identify ng biases. Yan lang po. Sige po, Sir May Jax. naisip, Sige po. sige. May naisip lang mo ako have you ever heard of yung micro-credentials? Narinig niyo na po ba siya? So, ano sa tingin niyo? Kasi ito ang micro-credentials. It's like this. An employee will enroll doon sa isang micro-credential in a university o kaya school na nag-offer ng micro-credentials. So, mangyari, pag enroll niya doon, tuturuan siya. He will only get the certificate pag na-apply niya doon sa company yung natutunan niya at yung company mag-validate na okay yan. Ginawa niya yung tama. In-apply niya lahat. The problem here is, ito, nanganganib din ng PhD and those that would like to go into higher education. Kasi, may point system din yun, may level. If for example, you reach level 6 of micro-credentials, equivalent na yun sa, if I'm not mistaken, sa 4-year course sa college. But, the thing is, sa micro-credentials is upskilling. Nag-upskill sila. So actually, tayo, including myself, if we are not into upskilling or into micro-credential, people will no longer ask us, di ba? People no longer ask us, ano natapos mo? Natapos ko ng PhD. Hindi. Tinitignan ko, anong natapos mong skill? Saan ka marunong? Kaya sa paggawa ng because I teach workplace communication, paggawa ng resume, hindi na nauuna po yung education eh. Actually, education is nandun sa baba. Ang nasa taas is, ang order niya po ngayon is hard skills, soft skills, hard skills, experience, soft skills. And pinano sa baba is education. So people right now no longer care, yung mga companies, whether you are a PhD student or graduate or a holder of MA, tinitignan na ngayon yung and a lot of the skills na dinidevelop ay Excel, AI, data analytics, data science, data mining, lahat mo yan. So pag magaling, di ba, kahit sa videography, yung mga sino pa nila, ay magaling ako gamit yung cellphone ko, etc. A lot of these guys, wala silang formal education. Kaya nga, one of the questions na I-post po doon sa PUP, sa MASCOM, okay, nagpapakahirap na mag-take ng dito sa kurso ng 4 na taon. While in fact, pag gumawa kayo ng isang video at nag-viral, yung kikitain nyo ng after ng 4 years sa pag-aaral dito, ay kinita na ng itong taong ito. And wala pang education to galing pa sa may skill lang siya. So yung skill na yun, dinidevelopment ng micro-credentials. I don't know how we will take micro-credentials at its face value kung talagang nakakatulong ba or it becomes really a income generating project ng isang school or really kasama sa agos ng development ng technology alongside with AI. Kawawa tayo, di ba? Bakit pa tayo nagdi-discuss ngayong gabi na mag-9:40 na, mag-alas 10 na, kung ang kailangan pala lang natin ay skills. Di ba?
Ang hirap isipin, di ba? With all these things na nangyayari, at tapos mapapakahirap pa tayo kumuha ng PhD, kumuha ng kwan. Pero ang kailangan lang naman, di ba? Para ma-promote ka ng work is magaling kang sa mga ganitong kwan, ano? At saka i-present, gawa ng AI. Because nakakamangha yung gawa ng AI, samantala yung hirapan natin na magtayo, pinapag-criticize pa. Anong ginagawa kay AI? Di ba? Kaya nga, na naman po tayo. Paano na naman yung bansa natin, kung ang Gen Z natin, ganito na. Yeah, I don't know. Sige po, that's just my opinion over my two credentials in relation to Japan. Sige po, continue with the discussion. And nakita ko nga rin po no, sir, na nasabi ko na rin sa chat, no, ngayon po may training na on prompt generation. So, di ba, kung tinuturo sa atin ay pagtamang pagpo-prompt na at pag-perfect ng prompt, so ibig sabihin talagang kaya. Basta tama ang prompt mo, kompleto, eh magagawa na talaga ng AI kung ano yung gusto nating ipaproduce sa kanya. Sige po, ma'am, sino mo naman, ma'am Ana, sige po. Yes, ano na to, ang tawag dito, sharing. Noong 2024, ang topic ko ng research ko yung harnessing ng AI for enhanced English language teaching. So, insight siya ng mga senior high school teachers. Thankfully, na-publish siya ng, sa JES, sa Journal of Education Studies. Pero, ang masishare ko lang doon, nahuhuli at kawawa yung mga may edad na teacher. Kasi, sobra siyang useful. Nagulat ako, 2024 pa yun. Pero, ang galing ng mga teachers na bago. Grammarly, Canva, Philbo, ChatGPT, lahat. Sila, ginagamit talaga nila. Akala mo hindi kasi public school naman. Di ba, mahina ang connectivity issues, blah, blah, blah. Pero hindi. May mga public school teacher talaga na may dalang sariling wifi. May dalang sariling mga kung anong gamit. So, sarili nila yan. Doon din ako nagulat. Kasi kung public school ganun, so what more sa private? Diba? So, talagang gamit na gamit. At kapag hindi ka, nahuhuli ka talagang iba, nagkakaroon tuloy ng lalong digital divide na tinatawag, diba? At lalong nagkakaroon ng iba, tapos nako-compare yung mga teachers not using that. Tapos, giliw na giliw yung mga estudyante kapag gamit na gamit yung mga technological tools. Yan. Kasi yun yung nila eh. Parang nagbago na. Parang dati, hangang-hanga sila dun sa teacher na papasok sa klase, tapos sa ulo lahat, blah, blah, blah. Ngayon, kailangan mo silang sobrang enjoy. Enjoy na enjoy. Kailangan may pakulo ka, may AI ka dito, may sasalitang ganyan. So, yun yung na-figure out ko dun sa research ko before. But anyway, kung babalik naman ako dun sa experience, sa mismong paggawa ng research ko, dahil transcendental siya, transcendental fellow. Ang masasabi ko dito kasi, it's more of, dapat sumunod kasi pa rin tayo in terms of anong kailangan. Usually kasi, yun yung napapansin ko na hindi binibigyan ng pansin, lalo na pag sa DepEd researches. Tapos nag-quali sila. Nag-quali, nag-DepEd research, tapos, hindi man lang chinek kung nag-triangulate, hindi man lang nag-check kung nag-member checking, nag-audit trail ba yan, may thick description ba. Ayun kasi yung difference. Although sabihin natin na kayang-kayang gumawa ng iba ng kung ano-anong research gamit ang AI, pero hindi mapepeke yung audit trail. Hindi mapepeke ang thick description. Bala kayo kung anong sa kami hugutin yan. Hindi siya makakagawa ng ganun. Lalo na, doon sa research ko na may observation na nga, may tawag dito, may interview, may observation, may lesson plan analysis pa. So, ibig sabihin, sige nga kung sino makakagawa ng bonggang-bongga kung AI lang gagamitin mo. Siya ang totoong, sa pagkakaano ko dito, yung sa gusto ko lang i-share, ang totoong nag-quali, sobrang nahirapan talaga sa pagkuha dahil doon sa ethical na yun. Yung dahil doon sa responsibility ng isang quali para gawin yung auditing and systematic process ng reflexivity, ng transparency, ng validation. Yun ang laban ng isang quali na maganda. Makuha mo man yung interpretation, themes, and everything. Sige nga, nasan yung yung checking after, yun lang. Share ko lang.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Bebet. Sige po, Sir Jax. Okay po. Sa akin naman ma'am is ano lang, just to share lang din po. Kasi as na-remember ko yung colleagues ko dito sa school namin na philo major. Parang ano siya, dissertation na siya ngayon ng PhD in philosophy. Parang may discussion kami kasi gusto niya ng talk about AI in the communication practice. So, he mentioned about the inframing of Heidegger. So, most likely, when I've read the inframing in AI ni Heidegger, may na-note ako dito, basahin ko lang tong note ko dito, that Heidegger warns that inframing can reduce human experience to mere functions of calculations or utility, thereby potentially depriving us of meaning or true presence. So, when I assess my, parang, may ano kasi siya, may, yung seminal work ni Heidegger, pinabasa kasi niya sa akin, yung Being and Time. So, parang, if we look on the Heidegger's perspective about AI, parang makompare ko siya sa experiences ko with working with the PhD graduates na nag-work din dito sa school. Because sadly, these PhD holders are more relying with the use of AI. Like for example, especially syllabus, madali lang yung gawin, may chat GPT naman. And to think they are PhD holders. No? Parang, for us na MA, MS, we are not relying with the use of this one. Kaya nga, yung syllabus namin, kailangan namin ng ilang buwan pa. Kasi we have to look for the silo, the pilo, the objectives. No, we have to look on that one before we implement. But for these PhD holders, madali lang yung syllabus, gamit na tayo ng ChatGPT. And to think, for now kasi we're applying for AUNQA, especially for the Bachelor of Arts in Communication. Since they're helping us, kay syempre PhD holders sila, yeah, they are using really AI. Kasi yung wording pa lang ng yung wording pa lang ng core syllabus nila na na-assign sa kanila, they are just relying on it. Then sadly, based on my assessment kasi nga, marami sana ang doctors, marami sana ang PhD holders na nandito sa Pilipinas, but they are not contributing with the body of knowledge. They are just adding to the problem of using the AI or relying AI. So for that question, or in addition, ma'am, how can we really foster accountability and transparency to have a parang reliable na qualitative research? Kasi for me, PhD holder na kasi, for me lang ha, higher na kasi sila in terms of body of knowledge. But they are still, no, parang easy-go-lucky na lang yung ginagawa nila. So, yun po. How can we foster transparency and accountability with this work na nag-rely lang, or na nagre-rely lang po on the use of AI? Thank you po, Sir Jax. Ayun no, medyo nakakalungkot yun. No? Mas lalo akong nalungkot nung sinabi ni Sir Ralph na PhD is just a ticket for promotion in reality. Pero yung parang sa sarili mo naman, may gusto ka talagang patunayan sa buhay, di ba? Na parang, parang punong-puno ka ng, ng yung dignidad mo talagang nag-uumapaw, pero wala. In reality nga, kasi kasabay natin. So, yun po. If may, Ma'am Ana, naka-raise pa po kayo ng hand? Ay, hindi na po, ayun. So, siguro, may other concerns pa po ba? Tayo po. Ang dami na nga rin diploma, Mil. Ayan, well, anyway, if none na po, no, siguro I will, I will end this our earth session na lang, no, by saying na for me, no, ang AI is hindi naman talaga siya threat. Well, may mga negative effect talaga, lalo na sa ating mga indigenous communities, sa mga nasa remote area dahil nagkakaroon nga ng digital divide. Sila yung mga hindi nare-representa. Kaya nandito tayo, no, mga communication scholars, nandito tayo as researchers para i-represent sila, para mabigyan sila ng boses, para maipasok natin sila sa ating data sets, 'di ba? So, para kahit papano, kahit nandun sila sa remote,
nasasabi through us kung ano yung gusto nilang sabihin. And so yun nga, to end our session, no, I would like to say lang na despite of the negative effects ng AI din talaga, well, meron naman talaga, no, hindi natin makakaila yun. Pero AI is not a threat, but ito ay ating collaborator as communication scholars para maging magaling na qualitative researcher. So, yan lang po. Thank you so much. Okay, congratulations Ma'am Des. Galing ano. Salamat po. Yan. Thank you sa participation po ng lahat. It's been a lively session again. Tinutuon ng mga to, nag-isahin si Ma'am Des, ano? Diretso po yung tanong po nila. But na-survive naman ni Ma'am Des, very meaningful yung discussion po natin tonight. And actually, hindi ko rin napansin na mag-aalis juice na pala. And it's nice to have another session like this. Kahit konti tayo pala, pwede pa rin maging pala, no? Pwede pa rin maging live. And we learn so much dun sa talakayan na yun because it's sharing experiences, sharing of what we know, and things and so forth and so on na pinavalidate na tapos na-invalidate ko. Napag-iisipan. Ako tuloy napaisip doon sa, PhD pa na to, holders na, tapos bigla na lang ginagamit. Siguro napagod na sila sa pag-iisip, di ba? Kasi palagi sila sabi, pag-defense mo, dapat original yung thought mo and everything, yung contribution mo. Siguro napagod na sila. Sige, hayaan mo na lang, bahala na siya. But of course, it's not justifiable na ganun din ang ginagawa. And the end mo siguro, pag titignan natin ang sarili natin, pinaka-importanting maiiwan sa mundong ito ay, well, tayo na nag-drive kahit paano to find a way to survive the routes po natin. Ang pinaka-mahirap nito, we're talking about technology, we're talking about AI. Nga sabi ni Ma'am Des, my indigenous people na yung mga homeless, people na talagang we're talking so much about low data. Kaya pasensya na pala akong data kasi, di ba? We're talking about that. And then, ang lalaki na binabayaran natin ng data. But sometimes, if we look around, even beyond the corners or walls ng ating institution na tinitirahan, a lot of people are the fringes of society to which kailangan natin magbigay ng care. AI is good, tama po yun. Kaya lang in the service always of human needs. If it will better, di ba pag maganda, pag sakaling AI ginamit natin, tapos ang kwan niya is quality of life, yung medicine, gagawin niya para sa pang-medicine ng tao, ito perfect niya ang, but, and that's better than practically using AI for reasons na makakapagpasikat tayo, magaling yung research natin. Kasi, to end, I asked one time our students mo sa PUP, sabi ko sa kanila, ilan na ba ang nasusulat ng articles tungkol sa poverty? Ang dami, mga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 within this context lang, sabi niya. But ilan ba doon ang nakasolve na sa problema ng poverty? Diba? How much more in the solution na bibigyan ng AI? Close to perfection po yan. Kaya lang, in the end, marami pa rin ang naghihirap. And hopefully, we get to realize that every research, the aim of every research is to better the lives of human beings. Quality, so to say. So, salamat po. Inatok na po tayo. And our next meeting will be, kailan yung next meeting ulit natin? May na, no? May? I don't know. Tipakichat na. May 10 po, Doc. Yeah, check. Anyway, I was thinking din, to end, just quick survey from Manila area, ako lang at saka si Ma'am Des ata. Tama ba? Sa Manila area, ako lang. Sa South, sino po? Sir... Saan po sa inyo, Sir Kyle? Central pala ko, sir. Central. Central. Sa Saan po? Visayas, sa Cebu. Cebu.
Cebu and Sir Ralph. Eastern Visayas po. Mr. Visayas, tapos si Ma'am Ana. Cavite lang po. Tayo magkakalapit. Si Ma'am Des, Bantalban lang, sir. dito lang sa Lapit Rizal. lang And po. Sir Opo. Jack sa Davao po, Davao City po. Davao. Yeah, parang mahirap. I was thinking lang na parang isang session, probably our last session, I go out of my way and someone go out of our way and then decide kung saan tayo pupunta. Probably face-to-face na session. Ayun, over a cup of coffee, di ba? Kung pagkain, kung mayroon man. Pwede naman ako mag-sponsor ng konti kung saan tayo pupunta. Can you think of that? Kasi last time, pinapost ko to sa last class ko sa 706 ata, last semester. Wala, hindi natuloy. So, it would be nice kung malapit lang sana, over a cup of coffee lang o kaya konting meal lang, di ba? Bakit hindi? Can you think of that kung sino, kung saan pwede pumunta, kung sinong willing na mag-accommodate lang ng that last session? Hopefully, kung meron. Probably doon sa busy po tayo, hahanap po tayo ng time. Probably siguro June. Probably June. One time, pwede tayo pumunta sa Cebu. Diba? Pwede tayo pumunta ng Davao. Pwede tayo pumunta ng Dok, kahit Montalban. naman pumunta dito, Dok. Bakit hindi? Oo! Bakit hindi? Hindi, Pilipinas pa rin yan, ano? Diba? Just think of it naman, yung proposal na yun. I'm willing to go to your place. Ayun. Para kahit pa paano maiba yung venue natin. Hindi yung para na nakakahul tayo sa isang computer na parang layo-layo. Buti nga ang PhD ko, na nag-open camp sa undergrad. Ay, naku, wala talaga. Parang kung naka-face ka sa wall, kausapin mo yung wall, alam mo na na wall yung kausap mo di ba? Kaya, ayun. Sir, sa work din namin, sir, ilagay sasabihin ko na, sa mga katrabaho ko rin, sir, mga Gen Z sila, kapag nag-meeting kami, talagang walang nag-open cam. So, parang medyo mahirap yung, alam mo yun, yung connection, medyo mahirap siya i-build. Parang mapasok na lang talaga as magkakatrabaho lang, gano'n. Diba? Ewan ko, let's see how the future unfolds with the Gen Z. So, pag-isipan niyo po yun, Pupunta I kami think, dyan, sir. Pupunta kami sa Manila, yung mga officers ng Ugnayan. Sa Ugnayan ba yun? kailan? June 6. Tama ba, sir, Sir Ralph? June 6 ba yun? So, pupunta Yes, po. kayo. Pwede rin! Let's meet one time, kahit saan. Yan. Yung mga taga-Cavite, Sige po, Montalban. okay po ako. Okay po, no problem. Yan, no problem. Ano makita Inform niyo ako, Dok. Parang hindi talaga ako kakasama ng June kasi may Department of Agrarian Reform kami na film competition. Para shooting days namin yun po. Magdadala kami ng laptop doon tapos sinapit na namin magkain sa'yo doon sa Punta rin kami sa Dok, punta rin kami sa mga IP kasi yung film namin is related sa IPs. Yung ganyan yung namin siya. Ganda. Apo. Iabot na lang namin. Tingnan natin kung paano. Pwede lang ikaw pwede, pwedeng 2 beses, but you're always welcome. Nasa Manila area lang. Unless bumalik ako ng Pangasinan and check on the farm. Ayun. Harapan. Anyway, good night po. Hopefully mag-materialize, hindi po siya growing. Thank you, Ma'am Dessa. Congratulations po. Welcome po. Salamat po. Sir, photo tayo, sir. Souvenir. Group photo po. Screenshot pa lang. Sige po. Okay po. For a while po. Okay, 1, 2, 3. Smile. Isa pa po. Wait lang po. One lang. Smile. Okay, thank you so much. Good night po. Okay po. Good night po. Good night po. Thank you, Doc. Bye po. Thank you po. Thank you po.